narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay nasa Palawan pa rin ang Kalingap team, si Kalingap Edu at si Viancy. At ang araw nga na yon ay nakalaan lamang para sa pagse-celebrate ng mansari nila Kalingap Edu at Viancy. Kaya naman tuwan-tuwa ang dalawa at ang Kalingap team dahil ito ay napaka-espesyal na araw para sa dalawa. Para sa kanilang mansari ay talagang pinaghandaan nito ni Kalingap Edu dahil nagpa-reserve siya ng isang boat at doon daw sila mag-celebrate ni Viancy ng kanilang mansari at may pupuntahan yata sila na mamaya ay malalaman natin. Talaga namang ingat na ingat at talagang alaga ni Kalingap Edu si Viancy. Talaga namang makikita natin ito sa mga susunod na video. Talaga namang napaka-sweet at bagay na bagay talaga ang dalawa. Inarkila ako. Yan, sweet ko. Kasi dito ko gustong i-celebrate yung mansari natin. Magod na. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. Napaka-sweet naman talaga ni Kalingap Edu kay Viancy dahil inaalalayan niya itong sumakay ng boat at hindi lang ito dahil gusto niya pang kunin ang bag talaga ni Viancy. Ngunit makikita natin na iniwasan ito ni Viancy dahil sabi niya ay kaya niya naman daw na bitbitin ang kanyang bag. Kaya naman inalalayan na lamang ni Kalingap Edu ang kanyang kamay at inalalayan siya makaakyat ng boat ng safe. Napakaswerte naman talaga ni Viancy dahil ini-spoil siya ni Kalingap Edu ng mga ganitong bagay kahit na napakamahal. Talaga namang hindi sanay si Viancy sa mga ganitong bagay, ngunit ibinibigay pa rin ni Kalingap Edu para lamang mapasaya ang kanyang babaeng nililigawan. Noong makasakay nga sila ng boat ay nag-usap-usap muna sila ng mga kung ano-anong bagay at talaga namang makikita nag-enjoy sila. Relax ka lang. Enjoy lang natin itong moment na to. At hindi natin lang kung kailan ang susunod eh. Hindi natin parang walang bukas. At tawahan. Hindi ko po makita. Tawahan. Hindi ko po makita yung mata niyo. Hindi ko sanay. Mas bagay sa akin nga ito may ganito eh. Ayaw. Baka mas gusto ko ng hindi nakikita ang mata mo para di ka nadidistract. Kasi po nakikita ko po yung mata niyo. Yan, binila ako. Mas guwapo. Excited na talaga ako. Sana maganda yung puntahan natin. Sana maging memorable. Habang sila nga ay nag-uusap ay parang distracted nga si Viancy at may gusto siyang sabihin. Kaya naman pala dahil gusto niya sana na tanggalin ni Kalingap Edu ang kanyang sunglasses dahil sabi naman ni Viancy na gusto niya na nakikita ang mata ni Kalingap Edu. Mas gusto niya itong titigan kesa sa sunglasses. Kaya naman kinilig ang mga manonood dahil nagpapakita na rin ng motibo si Ate Viancy kay Kalingap Edu na gusto niya rin ito.
Nagrenta nga si Kalingap Edu ng boat na para silang dalawa lang ang nandoon at makapag-enjoy sila ng sila lamang dalawa at masolo ang isa't isa. Pupunta nga sila sa isang island na hindi natin alam kung saan dahil surprise daw ito ni Kalingap Edu kay Viancy. Kaya naman abangan natin ang mga susunod na mangyayari. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors. Ano, di lumubog na. Ano pala dito? Ang bilis ah. Umapit ka. Umapit ka. Obrigado. Parang tatalpin tayo pag nag-stop ito. Sana walang house dito. No? Ay mga kalingap, day 3 po mga kalingap. Sobrang bilis dito kami sa speedboat. Kaway! Ayan, sige po guys, third time. Pasakay kami speedboat, first time. First time, ang bilis pa lang talaga dito. Speed talaga. Naku, hindi pala sila lamang dalawa dahil sumama nga ang Kalingap team na naman sa kanila ngayong araw. Kaya ano kaya ang mga susunod na hakbang ni Kalingap Edu? Napakabilis nga talaga ng speedboat kaya naman talagang kinakabahan ng Kalingap team sa pagsakay nito dahil ito ang kanilang first time. Ganon na rin si Viancy. Kaya naman sabi ni Kalingap Edu na humawak daw si Viancy dahil delikado. Kitang-kita ang pag-aalala ni Kalingap Edu kay Viancy, ngunit hindi niya rin ito pinapahalata dahil gusto niya na maging komportable lang si Viancy at maging masaya silang lahat. Grabe, hindi pa man din sila nag-swimming ay talagang basang-basa na ang Kalingap team. Kaya naman talagang nag-enjoy din sila kahit na nakakakaba ang kanilang experience. Dahil napakabilis daw talaga ng speedboat at para daw silang nasa rides na roller coaster. Makikita ang kanilang pag-enjoy, mga tawanan, kahit kinakabahan. Dahil nga sa kaba ay napakabit na ni Kalingap Edu ang kanyang life vest para sila ay maging safe. Kahit pa first time ito ni Viancy ay kitang-kita kung gaano siya katapang dahil parang hindi naman siya kinakabahan dahil parang nag-e-enjoy pa siya dahil sa bilis ng speedboat at bawat basa sa kanila ng speedboat ay talagang tumatawa sila.
Grabe naman, dahil sa takot ay parang bigla silang nag-holding hands ni Kalingap Edu at si Fiancé. Kitang-kita ito ng Kalingap team na silang dalawa ay naghawak kamay. Ngunit parang natural lamang ito para sa kanilang dalawa. Kaya naman nagtaka ang lahat kung ano nga ba talaga ang kanilang tunay na status. Ganun pa man ay in-enjoy lamang ng Kalingap team at ng dalawa ang moment dahil nga minsan lang ito mangyari sa kanila. At sabi nga ni Kalingap Edu ay hindi nila alam kung kailan ito ulit mangyayari sa kanilang buhay. Ilang saglit na lamang ay makakarating na sila sa island na kanilang pupuntahan at siguradong mag-e-enjoy ang bawat isa. Kaya naman abangan natin ang susunod na mangyayari. Ngayon'y abot kamay na kita. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye!